Ang in-emphasize niya, ang nakuha ko doon, yung karapatan daw. Ginamit niya yung sinabi ni DK before yung unang Korinto 14:40, gawin ninyong may kaayusan at may karapatan. Sabi ko, dinebunk na to ni DK. Tapos yun yung binanggit ni Kuya na talagang karapatan yun. Pero pag mo sa ibang salin, ano yun? In order ba? Nakalagay? Alam niyo ba? Tingnan nga natin. Ako In orderly manner. Oo. Christian ako ngayon eh. Teka. Sige. Balikan nga natin. So, NIV muna. Ayan oh, wala namang karapatan dito eh. Everything should be done in a fitting and orderly way. Pero ang unawa pa rin ni KD, may karapatan. Dapat daw may karapatan kang gawin yon dahil anak ka ng Diyos. Eh gumagaya ka, sabi niya, wala ka naman palang karapatang gumaya. Oo. So, hindi ko lang kung may pinaparinggan siya kasi tayo ay parody nila. Yung pala, mali naman to. DK, punta ka nga dito. Tingnan Paano natin. nila malalaman kung sila yung binigyan ng karapatan? Exactly. Saan na yung King James? Diba? Anong proof nila? Anyone can claim that. Done decently and in order. Wala pong karapatan dyan. Mali yung translation sa Tagalog. Hindi po yan right. Ano pa Baka bang? nga mali nga yung ano dyan eh. Baka may typo error yan sa Tagalog eh. Baka karampatan yan eh. Hindi karapatan eh. Oo nga, no? Hmm. Brox, pwede po makita sa Tagalog po ulit? Apa. Ayan. Datapot gawin ninyong may karapatan. Ako po, opinion ko rito, yung ang sinasabi po dito gawin nyo yung ayon sa nararapat. Ayon sa nararapat. In a fitting way. Nararapat na gawin. Kung kunwari, ang isang magulang, nararapat kalingain ang kanyang mga anak. So ito yung parang sinasabi niya rito na karapatan, possibly na dapat gawin ninyo ayon sa nararapat at may kaayusan. Or Parang baka ano, bro? karapatan. Yun, nadali ni Dobady, yun ay sasabihin ko. Karapatan, hindi karapatan. Oo nga, no? Aileen, ganito. Wala pa isang oras ng SPBB natin, meron na hiwaga na buksan. Hiwaga. Nasa pagbasa talaga eh, no? Ulitin mo nga. Yung pagbasa, Riddle. Datapwat gawin ninyong may karapatan. Yung at Sarap. may kaayusan, yung karapatan. Sarap sa tenga. Say it again. Karapatan parang lapat, nakalapat yan. Parang gano'n. O parang yung dinibunk ni Enoch before. Oo. Ano nga ba yan? Yung dinibunk niya. Sakit. Sakit. Oo. Gano'n naman sa Tagalog kasi di ba? Kailangan mo lang ayusin yung pagbasa. So tama pa rin yung translation nila. Yun yan, dapat yan di ba? Di ba rapat, dapat din yun. So, grabe, yun. hiwaga. Yung karampatan siya, di ba? Hindi yung karapatan. So mali yung nagbasa. Wala siya karapatan kasi hindi siya marunong bumasa. Napapailing nga ako eh. Kung titingnan niya lang sa ibang salin eh, maintindihan niya. Pambirang sugo yan. May nag-comment ba? May hiwaga, alien, sabi ni Bids. Hello kay Secret 7. Sakit ng tiyan ko sa inyo, sabi niya. Di ba? Ano ba yan? Hindi nga tayo nagsasadyos eh. Ako pala, hindi ako nagsasadyos eh.
Nagets ko eh. Kaya di Laking ba tulong na kasi bro nung ginagawa mo, 'di ba, titignan mo sa ibang translation kasi Mm. babalik mo yes. lang naman sa Tagalog. Tapos pag Yun, ginano mo, basahin mo siya doon sa Tagalog. Meron kasing pare-parehas ng spelling lang din siya dahil nga pero ibig sabihin, basahin mo siya doon sa kaparehas ng meaning sa English. hmm, So ganun yan lang yung yung ginawa natin. yan yung sinasabing rightly dividing the word of truth. Oo, paano tayo Talagang nagse-search ka. mag-aaralan? Kung yung nagtuturo, hindi mismo nag-aaral. Before mo ituro, saliksikin mo muna. Utos nga yun, saliksikin ninyo sa aklat ng Panginoon. Kahit hayop yung tinutukoy doon, di ba? Ano ba yan? Kaya Eh, mali rin yung lahat ng gagawin mo dapat nasusulat. Hindi lang siya basta nasusulat. Dapat alam mo kung ano yung paano basahin yung Oo, nasusulat. context, hermeneutics. Nakakapagod daw kasi mag-research. Busy daw eh. Sa kotse na daw natutulog eh. Okay na, na-debunk na natin. Hanggang dyan po ating podcast. Eh, Boundary na. Boundary. Boundary! Saglit lang, bro. Saglit lang, bro. No, yung sa kailangan ng oras. Ikot-ikot. Oo! Nagtalo Grabe. kay Ubi nga si Brox. Oh? Wala talaga eh. Tinignan natin to sa lahat ng salin eh. Hanapin ko ang episode na yan. Hindi talaga karapatan yan eh. Karapatan. Galing ni Riddle. Sugo. Si Nobody din. Naunahan pa nga niya ako, sasabihin ko pa lang na sabi na siya. Dito sa naalala, Nobody ko, na. naalala ko lang kasi yung sinabi ni Enoch na Oo, yun it din. can also Ganun be din. applied there. Yung, Oo, yun din na kaya kudos kay Ino kasi natuto rin kami na dapat ganunin nga siya basahin. Wag yung ano lang, doon sa isang word. Parang yung 'di ba, yung buhay sa buhay. So tignan mo Ah. yung pinanggagaling. Parang ganun. Bihirang bayan ng Diyos to. Makinig kayo mga adpro. Sabihin nyo, merong nagde-debunk doon. Para naman matuto tayo, di ba? Mag-aralan tayo. Sama na kayo sa aralan namin. Ang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Reklamador. Ayun, isa pa yun eh, no? Na-debunk din ni DK. Grabe. Brox, kumidlat dami na dito natin sa na-debunk dito. Si Brad Zambales. Soro, di ba yung sa itinalagang bagay? Oh, sa Josue. Tapos later on pala, warloot pala yun. Warloot. Ingat po kayo sa pagbabasa ng Tagalog. Wag lang Tagalog. Saliksikin nyo po sa ibang salin at commentaries para sure. Pumapalakpak pa tayo eh. Kawawa yung mga members. Anyway, blissful ignorance eh. So, minsan, hayaan mo na lang sila. Kahit mali-mali, basta masaya sila doon. Maniniktik naman sila eh. So for sure yan. Napapaisip sila. Unexpected eh, no? Yung mga ganito. Bigla na lang. Talagang may anghel yata ditong sumasanib. Sabi nga niya. Tapos sasabihin nila yan, wala sa masasama makakaunawa. Mm. Nako po. Ano ba yan? Kaya mahalaga ang balarilang Pilipino. Inalis na kasi ang mga punto sa letters. Sabi ni Oo, Professor inalis na kasi. Rivas.
I think kasi yung pagkakasali ng 1905, dahil galing siya sa King James, malalim na English yung ginamit dun eh, yung Old English eh. So, most likely, yung pagkakasali niya is yung talagang sinaunang Tagalog na yung parang ano eh, yung parang original na Tagalog, hindi kagaya ng Tagalog ngayon. Mm. Wala na si ano eh, si Kuya Talong. Gusto nating malaman ano yung nakasulat sa GNC Bible eh. Oo. Baka makatulong pa yung Gen Z Bible sa inyo, guys. Ito, teacher to physics. O, halimbawa, puno at puno. Ang nauna ay full sa English. Tree naman sa English ang pangalawa. Puno. Ito, puno. So, kung saan mo ilalagay yung ganun, ano tawag yan? Diin ba tawag dyan? Ano ba tawag? Anong... Punto. Punto ba? Sa Brazil, sa Portuguese may ganyan pa, di ba? Alam ko sa Brazil may ganyan pa. Hindi ba kukudlit yan? Parang gano'n. Kudlit. Dimple. Kung saan, anong ginagawa nitong kudlit na to? Pinapaikse. So, Parang yun puno. natin kung saan mo i-stress. Yung punto, parang gano'n yung pinaka-punto, yung punto ng sounds. Oo daw, punto nga daw. Impit. Daw, tawag yan. Impit. Oo, impit. Parang armpit Impit ang tawag dyan. Naku, hirap ng Tagalog. Diba? Kaya hindi talaga pwedeng umasa lang tayo, Brox, dun sa isang translation. So makakatulong pa rin na pumunta ka sa ibang translation at the same time dun sa mga original niya na text. May mga naman siya, may mga dictionary naman siya para makita natin ng mas malinaw kung alin yung sinasabi noon. Lalo na sa Tagalog nga kasi, Brox, 'di ba? Sabi nga nawala na kasi yung mga punto at hindi natin na isusulat 'yon, 'di ba? Kahit tayo pag nagsusulat, wala na 'yun eh. Unless na basahin mo mismo na ikaw na nagsulat. Kaya lang wala nga ganun dahil isinulat yan ngayon. Ngayon lang natin magagawa yun. Pero sa Tagalog nga, yung language natin, nawala na yung mga paano to babasahin na may punto. 'Di ba? Yung ibang countries kasi may ganun pa sila eh. May way pa para basahin yun ng tamang pagbasa. Parang ganun. Sa atin wala, 'di ba? Doon lang talaga Yes, yung word na yun. So, dapat hindi inalis yung mga punto. Ano ba yan? Aral-aral din. So, granting, no, tayo yung pinapatamaan na nanggagaya daw. Parang kami pang, nakakaunawa dito. Hindi nga ako naniniwala dito. Ay, nako. Eto, may ginamit din dito. Siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yung sa daw ay tumutukoy daw sa lugar. Hindi daw nang ang ginamit. So, lugar to? Ay, nako. Not sa English to. Bagay niya si Dark Knight. In the faith. Lugar yan? In the faith? Anong take niya dito? Believers. Lost. Ano bang point ni KD dyan? Lugar daw yan. Nasaan na yung sa Reddit kanina? Dahil nagre-reklamo eh. Bukod pa yung sa recap daw, wala daw silbi. Ganun. Pero ito kasi, turo mismo to eh. Nakita natin, mali yung turo. Di ba? Puro daw tayo chismis. Turo yung napamalian eh. Mali ng interpretation, hindi nga karapatan yun eh. Ay, ito. May 2 hours ago. Ay, karapatan pala to. Ito rin, ang sabi nila. Meron ding nag-debunk. Okay, tapos na yan eh.
Hanap tayo ng isa. Yung sa versus ng. Pakihanap ka guys. May gumakita eh. Hindi ko makita. Anyway. Hindi yata ano to. Hindi man yan lugar. Sige. Basta ang lundo nung kanyang teksto ay si Kristo. Yung sa ating ano yung ipanglalaban natin na sandata. Hindi ukol sa laman, kundi espiritual. Sino ba yon? Si Kristo po yon. Siya yung salita, siya yung tabak, siya yung salita ng Diyos, siya yung ilaw ng sanlibutan. Si Kristo ang kinakawayan ng ating mga sandata ng pakikipaglaban. Siya ang panlaban mo sa kasinungalingan. Of course, since Christianity to, si Kristo talaga. Kahit noon pa si Bes, laging ang lundok si Kristo. Kahit nga yung Angel Gabriel, yung nakipaglaban sa demonyo, si Kristo din daw yun eh. Naalala niyo yun? Pasalamat yun eh. Palakpak tenga ko dun eh. Kaya nga Christianity, alangan mo ang lundo eh si Buddha. Pero di ba inano niya yun, Brooks? Hmm. Dinibunk niya yun na hindi yun si Jesus. Dinambang niya rin sarili niya. Sabi niya, di ba? Kasi di ba, ang paliwanag niya, si Angel Miguel daw is tawag dito, anghel. So, sabi sa langit kasi, luluhod yung sa Panginoong, parang lahat ng mga anghel luluhod sa Panginoong Hesus. So, hindi siya anghel kasi luluhod sa kanya lahat ng anghel. So, parang may ganun siyang paksa eh. Na dinibunk niya rin yung sarili niya dun sa Anghel Miguel na yun. Miguel Arcangel. Ba't nga tinexto yun Kasi before? paniwala ng kasi yan eh, Jehovah's Witnesses yan eh. Na si Miguel Arcangel, si Jesus. Wala ka. Mid-2000s Ewan ko yun eh. sa mga matatagal na, baka naabutan nila yung niya. Pero narinig ko yan na dinibunk niya yan na hindi yan na hindi yan ng Panginoong Jesus, si Miguel Arcangel. Ba yan? Kontra-kontra pa iba-iba. Ay nako. Kaya tama si DK. Hindi na dumating sa unawa. Pambihira. Partida, tayo-tayo pa to. Agnostic pa ako nito. Wala pa sila onat dito. Oo, Basa-basa lang no, bro. yung ano rin yung yung sa Ebreo din, si Timoteo daw binigyan ng kalayaan na mag-isip ng totoong matayog. Tapos yung batayan kasi yung batayan niya sa Ebreo yung ang ating kapatid na Timoteo ay pinalaya na. So, pinalaya na ni Pablo, binigyan na niya ng karapatan na mag-isip ng totoong matayog. Ang layo. Nung binasa natin, kaya pala siya sinabing pinalaya na kasama ni Pablo nakulong. Una siya pinalaya. Pero yung tinexto ni KD, it's a totally different thing. Palakpakan naman sila. Halo kay Ube na si Josel nun. Ay nako. No wonder merong nagmumute ng Zoom or YouTube. Ako kanina inano ko eh. Masakit na sa tenga pag inulit. Nakatatlong ulit kasi nasabi na eh. Minute ko na. Deafen pala. Ayoko na marinig. Pero tiyaga mo pa rin, Brooks. Tiyaga mo pa rin, nakinig ka. Yung unang part lang siyempre. Hindi kaya strategy ni KD yan na inuulit niya talaga, sinasadya niya para, di ba meron tayong tinatawag na LSS, parang last Song syndrome. Last song syndrome. Yung pag paulit-ulit mo siyang parang nagpi-play siya lagi sa utak mo. Hindi mo siya mapigil. Parang ganun siguro ginagawa niya para manatiling budol yung mga miyembro.
paulit-ulit. Tayo nga nagsasawa eh. Ayaw natin eh. Oo. May nakausap akong regular worker eh. Kasama ko sa South, si Sis Jock. Sis Jock, hello sa'yo. Tinanong ko, bakit po ba paulit-ulit? Ang sagot niya sa akin, may record ako nun sa Instagram. Sabi niya, kasi merong mga bagong kapatid. So, kaya inuulit-ulit para magets nila. Sa loob-loob ko, paano yung matatagal? Yung alam na yan. 20 years nang napapakinggan niya. Paano sila? Kaya ang naglalayasan yung mga matatagal na. Di ba nga, sabi ni best one word is enough for a wise man. Di ba? Eh di mag-viewing sila kung gusto nilang ulitin. Kasi may mga matatalino dyan at may critical thinking. Lalayas talaga yan kung ganyan, nakakabobo.